Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng civil complaint ni former Bayan Muna lawmaker at kasalukuyang Bayan Chairperson Teddy Casino laban sa dalawang hosts ng Sunshine Media Network International o SMNI na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celiz ngayong araw, December 18. Nakapaloob sa complaint ni Casino na kanyang isinumite sa Makati Regional Trial Court ngayong Lunes ang cease and desist order sa ginawang paninirang puri at red tagging ni Badoy at Celiz laban sa kanya, ngayon din ang pag-uutos na mabayaran ito para sa moral, exemplary at nominal damages at iba pang gastusin sa naturang demanda na may kabuuang halaga ng 2.2 million pesos. Simula pa noong 2020 nang akusahan ito ng dalawang SMNI hosts na sangkot daw siya sa rebelyon at terorismo sa bansa. Si Badoy ang dating spokesperson ng National Task Force to End Local Armed Conflict, habang si Celiz naman ay inakong dati siyang kasapi ng makakaliwang grupo. Matatandaang noong September 11 nang maghain naman ng 2 million pesos damage suit ang broadcast journalist na si Atom Araulio para sa damages and injuries suffered due to defamatory statements maliciously disseminated laban kina Badoy at Celiz. Rumaragas ang tubig baha ang dala ni Bagyong Kabayan sa sitio Hagimit sa Central Manay, Davao Oriental matapos nitong maglandfall sa nasabing bayan kaninang umaga, December 18. Ayon sa pulisya ng Manay, isa na ang napaulat na nawawala sa Kasauman River sa naturang lugar matapos nitong baliwalain ang babala ng kinauukulan at magtungo sa ilog upang mamulot ng buko. Bunsod ng pag-apaw ng tubig sa ilog, umakyat na sa tuhod ang taas ng baha sa dalawang lugar sa nasabing bayan. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, higit 6,000 individual na ang naililikas sa evacuation centers. Kasabay nito, itinaas na rin ng konseho sa red alert status sanhi ng pinagsamang puwersa ng shear line. Dagdag pa ng NDRRMC, 2 kabahayan na ang napaulat na nasira at ilang lugar sa Caraga Region ang nakararanas ng power interruptions dahil sa matinding pag-ulan. Sa pinakahuling tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, malaking bahagi ng Mindanao ang lubos na apektado sanhi ng heavy rainfall mula sa bagyo. Nananatili pa ring nakataas sa signal number 2 ang 6 na lugar sa naturang rehiyon. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Maasin City sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao City, habang preschool to senior high school sa public at private schools naman sa Ormoc City. Patuloy pa rin ang sinasagawang rescue operations ng otoridad sa mga nasalanta ng bagyo. Ito na ang ika-11 bagyong tumama sa bansa ngayong taon. Nakabalik na sa Pilipinas si Jimmy Pacheco, ang isa sa mga Pilipinong ginawang bihag ng grupong Hamas sa Israel. Sinalubong siya ng kanyang asawa at mga anak, maging ng mga opisyal ng gobyerno at ni Israeli Ambassador to the Philippines Jan Floss sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 kaninang umaga, December 18. Si Pacheco ay isang Filipino caregiver na nadakip ng Hamas mula nang umatake ito sa Israel noong October 7. Nakalaya siya matapos ang 49 na araw na pagkakadakip mula sa Palestinian militant group. Kasabay din ito ang pamamahagi ng maagang Christmas souvenirs para sa Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa pamahalaan sa pagdaraos ng Pamaskong Salubong 2023. Ito'y bilang paghahandog ng pagmamahal at pasasalamat sa sakripisyo ng mga itinuturing ng mga bayani ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.